O mga kababayan, alam niyo ba kung sino ang pinakabuwayang speaker sa kasaysayan? Na kung ang pagbabasihan natin mga kababayan ay yung dagdag sa pondo sa kanilang mga sarili, mga insertion mga kababayan, na kung dati-rati, pabutil-butil lang ang increase mga kababayan, mga insertion, mga dagdag pondo nila sa kanilang mga sarili. Ngayon, mas malaki pa sa katawan nila mga kababayan ang itinubo ng kanilang pondo dito sa mga gahaman. Sino kaya itong pinakabuwayang speaker na ito mga kababayan? Panoorin niyo po si Topacio ha. Sino? Which Congress? Hindi ko sinasabing specific na speaker ha. Sinong Congress 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, 17, 18, 19. Grabe na magtaas ng budget. Sa kanilang sarili. In short, kabuayahan. Buaya. Anong ginagawa sa pera? Ito ha. Analysis po ito. Analysis. May isang nag-analyze. Ito, umpisahan natin dun sa unang-unang mga naging speaker. Umpisa nung panahon ni Cory. Sige, si Cory ha. Galing kay Correcong.com mga kababayan. Yan. Ito. Noong, kasi di ba ang budget process ay may version ng House. Yan ang nanggagaling sa House. Ilalagay sa Senate, medyo iibahin nila ng konti, may dadagdag, may babawas. May dalawa silang version. Yung versions na yun, hindi nagkakatugma. Usually, mas mataas yung sa House. Usually, pero hindi lagi. Pero usually yan. Ang dagdag dyan, ang insertions usually sa House. Ito, ang mga dumagdag sa budget. Na pagkatapos mabaycam. Halimbawa, sasabihin na yang bycam mga kababayan diyan nangyayari ang kababalaghan mga kababayan dahil closed door. Dapat bycam lahat sila mga kababayan, hindi lang yung representative nila. Papuntahin na lang yung 24 na senador doon sa bulwagan ng congressman. I-video, alam ng tao para may transparency. Ang Senado ay ang budget ay 100 pesos. Okay. Sasabihin ng House, ang budget ay 150 pesos. Nagkasundo, 125 pesos, 130 pesos. Ito ang mga itinaas. Noong mga panahon ng mga iba't ibang speaker. Sige. Every time ng presidente, dalawang congresses yan kasi 6 years eh. 3 years, 6 years ang presidente. So, within the 6 years, may dalawang Congress. Ito, analysis to. Analysis. Noong panahon ni Speaker Belmonte, yung tatay ni Mayor Joy. Joy. Yung first Congress, yung unang pinreside niya na House of Representatives, ang itinaas na budget ay 13.6% lang. 13. Okay. So sa proposal ng Senado siguro. Si Belmonte kay Belmonte yan mga kababayan 13%. Tumaas ng 13%, acceptable. Okay. Yung next na Congress, di ba nagpalit na, nag-eleksyon na, 3 years tumaas ng 8.53% lamang yung budget. Yan. Okay. Hindi ba yan malaki mga kababayan 8%, 13%? Dahil pinafactor natin in inflation Yung panahon ni Speaker Alvarez, yung kasama ko, na nagdemanda kay Speaker Romualdez, hulaan mo kung magkano in-increase ng budget. Kay Alvarez mga kababayan. 30. Hindi. More? Hindi. 0%. Hindi na diba? Kung ano yung napagsunduan, yun na. Ayun na. Hindi nagtaas. Walang insertion, walang siningit. Walang siningit. Okay rin pala si Alvarez mga kababayan Okay yun. Walang moral insertion. Authority si Speaker Alvarez na mag-speak out pala against sa mga singit. Mga singit ni Martin. Mahilig sa singit si Martin. Tumaas ng konti. Nasipa si mga kababayan si Alvarez. Bebot Alvarez. Pinalitan ni Gloria. Dating Pangulo. Alam mo kung magkano lang ang tinaas? Magkano po? 0.08. Ang liit lang. 0.08. Okay lang yung dan. Kasi liit ni Mrs. Arroyo yung tinaas. 0.08. Si liit na Arroyo. Yung panahon. As if naman matangkad,
Joke lang to, Pasyo, ha? ni Velasco. Magkano po? Speaker Velasco. Yung una, 12%. Oh, malaki-laki rin, no, ang tinaas. Insertion ni Velasco. Gayon pa man, mga kababayan, acceptable pa rin iyan. Aha. Yung pangalawa, 0%. Oh, pero in the second year, mga kababayan ni Velasco, 0%. Ibig sabihin, kung ano halos yung proposal, yun na rin ang itinataas ng budget. Ngunit, Ngunit, nung naging speakers ang tambalos-los, mga kababayan. si Martin Romualdez, Eto na. Take note dito, ha. Take note. Dito pa lang, mga kababayan, malalaman nyo na kung sino ang pinakabuhaya. di ba nakakatatlong taon na, nakakatatlong budget? Yes. Yung unang Parang karera ng kabayo. Budget. O sa bakit na tumatakbo sa Chedok, no? alam mo kung magkano ang itinaas? Magkano po? 75%! Wow! First year ni Romualdez, mga kababayan, tumataginting na 75% agad. Unang taon pa lang yan, ha? 3 taon na sila, mga kababayan, eh. Sa unang taon, 75% agad ang itinaas, mga insertion ni Romualdez. Halos Ay, nako. Oh. Kasi kung 100 ang budget Oh. So, paano na lang ang second year at ang pangatlong taon? Pakinggan nyo, ha? na proposal, 175 ang pinaaprubahan niya. Example na lang, 100 ang budget, mga kababayan, na hiningi. Ginawa ni Romualdez na 175. Ang daming pera. Gano'n? Once 100 pesos na 175 ang Saan mapupunta yung 75? Percent yan, mga kababayan, ha? Percent. To think na trillion ang budget? Ouch, ouch, ouch. Kung 100 bilyon, 175 billion. Pero trillion na ngayon eh. Opo. Okay, yun ang unang Grabe, budget. Unang taon pa lang yan. Sa pangalawang taon. 22, GAA. At 2023, GAA. 2024, GAA, alam mo kung magkano ang itinaas? Magkano po? Magkano? Alam mo? 185. Hindi pa naman. 77% na. Oh! Gayon pa rin, mga kababayan, ang taas pa rin. From 75 naging 77. Yung Ay, latest naku. budget. Dahil Pero kumpara mo kina Bebot Alvarez, mga kababayan, 0% ang itinaas. Yung previous sa kanya, mga kababayan, andun lang sa mga 10%. At karamihan, 0% ang itinaas. election year. Okay. Alam mo kung magkano tinaas? Election year, ha? Eto, ha? Ano po? 105.93%. Wow! More than double. Doblado, mga kababayan, sa election year ni Romualdez. Grabe, no? Example, 100 lang ang hiningi. Gagawin natin 205 yan. Animal. Bakit ganyan sila, mga kababayan? Sa kanila ba ang pera? Saan mapupunta ang mga perang iyan? Election year nga, mga kababayan. Proposal. Grabe. Galing, Grabe. Breaking the record. Ay, buhaya talaga. Alam niyo na sino si pinakabuhaya. Hindi na po ako nagsasabi, hindi na po opinion yan. Yan ay Hindi yan opinion, ha? On the record yan, mga kababayan. Diyan pa lang makikita mo na, mga kababayan, under the Marcos administration na ang issue, ha? Dati-rati pa ng mga Marcos. Corruption. Ngayon, anong masasabi niyo? fiscal analysis, hindi fiscal sa Fiscal analysis. demanda. Fiscal ibig sabihin tungkol sa pera, fiscal. Yan po Grabe. ang Pagdating sa pera, no? Ang grabe. Grabe talaga sila. kapuitan na nangyayari. Kapuitan. But notwithstanding na palaki ang budget, parami ang nagsas... In the history, mga kababayan, si Marcos na ang may pinakamalaking budget ever. Walang mga big ticket infrastructure. Di ba? Kinadating Pangulong Digong, mga kababayan, dati, nasa 2 trillion, 3 trillion lang. Ang dami nang napagawa ng mga proyekto, mga kababayan, build. Ngayon, times 2 ang budget ni BBM, mga kababayan. Andun na sa halos 6 trillion. Walang big ticket infrastructure, mga kababayan, na foreign funded. Sabi ni Amy Marcos, puro ayuda. Bagsak ang bayan. Saan napupunta ang pera? Ang yayaman na siguro nilang mga buhaya, mga kababayan. Sabing sila ay gutom.
Parami ng parami ang nagsasabi Saan na pupunta ang pera mga kababayan? Sobrang laki? sila ay mahihirap. Waipek! Saan pupunta yung pera? Hindi sa taong bayan. Saan na Kasi yung pupunta? PhilHealth, kinuha pa nga eh. Oh, hindi pa nakontento. Pati PhilHealth kinuha. Nasaan na rin yung pera ng Maharlika Fund? Alala ko yun. Oh, wala hindi na, ako wala makapatingin na. tuwing may makakasabay akong PhilHealth ng mga tao sa elevator kasi nandito lang ang PhilHealth. Kinuha pa Anyway, para sa DBM. hindi po tayo maaburido ay bigay Hindi pala sa DBP pala mga kababayan. na natin yung ating special guest dito. Yeah. So ano masasabi nyo dito mga kababayan na kung sino ang pinakabuhay speaker sa kasaysayan? Post your comments below.